O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na may akda ng aming mga buhay at nagtalaga sa araw na ito upang kami magkasama-sama, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan, purihin ka, dakilain ka, sampahin ka at pasalamatan na ugali. Lord, dalangin namin ang minsan pa, patuloy ng pagindakati ng aming mga puso o Diyos sa iyong harapan. Bigyan kami ng malis ng puso, alisin mga bagay na hindi mabuti, hindi nararapat, at nang sabihin makatulong ang aming puso at isipan, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong mensahe, at makatanggap ang bawat isa ng kanilang bahagi na ikaw po ang umako, Panginoon, sa mga pangangailangan nila, O Diyos. Hallelujah, patugungan sa kanilang mga panalangin, O Diyos. Gamitin mo lamang minsan pa ang itong muting alipin, masambit ang itong salita, ang itong mayatid, ang itong mensahe, Panginoon, na may kapangyarihan at buhay at kapahayagan buhat po sa iyo. At ito po ay maging biyaya sa bawat isa sa amin. Pagpalaan ng patuloy ang mga salita na nahayag sa munting dako na ito, ang mensahe o God. At tugunin po nawa ang aming panalangin simula kaninang umaga hanggang sa matapos, Panginoon. Dalangin namin, Lord, hallelujah, ang iyong katugunan sa lahat po ng ito. Sa iyo po, O Diyos, mauli at mapapuri, paglalhati, pagdakilat, pagsambat, pagsalamat. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Lago kayo dito, tayo muna bumasa sa Exodus chapter 12, verse 12. Dahil makikita natin ang panahon ngayon, ang mga nangyayari, hindi lang sa isang lugar, kundi sa maraming lugar, ay dumarating yung mga disaster, mga bagyo, tornado, mga ano lahat, sign, no? Ng mga bagay na tunay na pagdating ng Panginoon. Sabi dito sa Exodus 12, verse 12 hanggang 13, For I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon na tituyan ng mundo. At aking lilipunin ang lahat ng mga pangalan sa lupain ng Ehipto, mga maging tao at maging hayop. At gagawa ko ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong pinaroroonan. At pagka akong nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo. At walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo ang lakit ko sa lupain Ehipto. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. At ito'y makuna, si God be all the glory. Magbiyak na pagpalang araw sa bawat isa. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon, sa mensahe tayo ng umaga, sa exhortation, sa pagtuturo, sa Bible study, sa mga testimony, mga awitan, at maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Nakikita natin mga kapatid, ang mga nangyayari, yung huli kong nakita, yung nangyari sa Pakistan, yung umaagos, yung mga grabe mga kapatid, at merong isa akong nakita na hindi na tubig ang umaagos dun sa hilod, kundi mga bato ang umaagos dun sa hilod. No? At nakikita natin mga kapatid, yung mga nangyayari, no? Sa iba't ibang lugar ng mundo. Pero nothing to spread about. Ang Diyos ay may inilaan, no, na daan ng kaligtasan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung tayo susunod sa kanyang salita, makikinig sa kanyang salita, at susunod sa ituturo niyang daan, sabi, hindi tayo makatahamak. Dito mga kapatid, excuse.
abutin ng Panginoon ang ating mga expectation, pangangailangan. Sa narito, ganun din sa nanonood sa live streaming. To God be all the glory, magsama-sama tayo, no? Sa pagkain spiritual. Yan. Kaya sa ating binasa, mga kapatid, na maganda yung sa exhortation, Bible study, it is truly word of one word. Sabi, word connects word, life connects life, no? Kaya patuloy, no? Ito ay patungkol din doon sa doon sa binasa ng ating kapatid, doon sa Thessalonian, ano? Doon sa tinatawag din na kanina ng new birth ng ating kapatid, no? Kaya hallelujah, ang Diyos ang magdagdag, no? Magtugtong-dugtong ng kanyang, sabi na, there's no confusion to the word of God. At wala itong, walang contrast ito, kundi ang Diyos pa rin ang magbibigay ng kapahayagan para maunawaan natin. Kaya, sa ating binasa, no, dumating na ang panahon na ang bayan ng Israel, doon sa kanyang ipinangako ng pagliligtas sa kanyang bayan. No? Doon sa ating binasa, at ang Diyos ay nagsalita kay Moses at para ipaalam sa bayan ang dapat nilang gawin para sa kanilang kaligtasan. No? Kaya kailangan makinig sila at tanggapin. Makinig at tanggapin at sumunod. No? Kung ano ang sinabi o ng mensahe na ipinahatid ng Panginoon. Hallelujah! At ang dealing ng Panginoon sa bayan ng Israel, sabi ay as a nation. Pero sa atin ay individual ang dealing ng Panginoon. Sabi, God revealed Himself personally to you, to individual. And that's the new birth. No? Kaya, mga kapatid, hallelujah, hindi tayo basta-basta para bang hindi tayo basta-basta titingin muna sa iba, dito muna sa ating sarili. Dahil hindi tayo pwedeng makatulong kung hindi natin tutulungan ang ating sarili. Hindi tayo maaaring makapagligtas kung ang ating sarili ay hindi rin ligtas. Diba? Kailangan maitama muna natin ang ating sarili bago maitama ang iba. Ganun ang dealing ng Diyos, individual, mga kapatid. Kaya, hallelujah, tayo narito for one specific purpose, mga kapatid. No? Ang makinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo nasa church para mag-fellowship sa salita ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya, ito yung napakahalaga. Sabi nga, ito yung substantial, no? Na mahalaga na makakatulong sa atin, no? Ang salita ng Diyos. Wala nang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. At ang Diyos ay nasa kanyang salita. At ang salita ay ang Diyos. Amen? Kaya nandito tayo, sabi, we are all needy people na lagi tayong dapat na lumalapit sa Panginoon. No? Kaya, sabi ng message, yung to be substantial. Napakahalaga na makarinig tayo ng mensahe sa Panginoon na makakatulong sa atin. Dahil tayo ay, sabi lahat na tayo ay, we are a dying people. Dying, alam niyo yung dying? Ano sa Tagalog yung dying? Hindi yung ulam. Dying. Yung, ano ba yun? Agaw buhay. No? Nag-agaw buhay na. Kasi nasa huling panahon na tayo eh. Nasa dulo na tayo ng panahon. No? Kaya we are a dying people. Sabi, all humans, ay ano daw, ay are headed towards eternity.
yan ay 1963, opening na ng seal, open na ang seal, pero ang sabi ng prophet dyan ay lahat daw ng tao ay patungo doon sa eternidad. Pero alam natin na there is no eternal hell. Pero binabanggit niya dyan ay lahat daw ng tao ay headed towards doon daw ay hahantong tungkol walang hanggan. Alam natin na hindi lahat, literally. Pero ano ang talk ng prophet diyan? Bakit binanggit niya na ang lahat daw ay patungo doon, ay hahantong patungo doon sa walang hanggan? Diba? Kaya ang prophet ay nagsasalita, titignan din natin kung ano ang kanyang talk. No? Kapag nagbitaw siya ng salita, hindi talaga yung minsan ibig niyang sabihin. May tinatawag na slip of tongue. Diyan. Kaya, meron din siyang sinasabi na we are fallible. Only God is infallible. Yan. Ang sabi niya, don't take what I say, but take what I mean. Sabi ng prophet. No? Kaya nga, ang sabi niya dito, tayo daw ay hahantong tungo doon sa walang hanggan. Napakarami daw natin, and then we got this much time, at meron pa tayong sapat na panahon to make our decision on which way we're going to head. At meron daw tayong sapat na panahon para magdesisyon kung anong daan ang ating tutunguhan. O ang ating pipiliin. Kaya nga, tandaan natin, isipin natin mga kapatid, hindi na natin mababalikan ang kahapon, lalo na pag wala na tayo dito, hindi na pwede. Kung ano yung ating, kung ano yung binibigay ng Panginoon ngayon. No? Isipin natin mga kapatid, sabi, meron akong quote na nabasa na, yesterday is a history. Tomorrow, is a mystery. Yan. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. Kaya nga, bakit gift ang araw na ito? Sabi, today, sabi din is a gift. That's why it called present. Tama? Nakuha niyo yung word na present? Yung regalo. Diba? Diba? Yung present na tinatawag na regalo. Nakuha niyo ba yan? Kaya, ito ba araw na ito ay give o kaloob dahil kaya ito tinawag na regalo. Present. Yeah. Kaya ito yung pagkakataon natin na binibigyan tayo ng kaloob ng Diyos at kanyang regalo sa araw na ito kailangan natin tanggapin. Mga kapatid. Kaya nga, at alam din natin, sabi dyan, we got this much time to make our decision. Meron tayong sapat na oras o panahon para gumawa ng ating pag-decide o decision kung anong daan ang ating tutunguhin. At alam natin, meron lang dalawang daan. Amen. Our ways and God's way. At alam naman natin kung anong definition ng ating daan at ang daan ng Panginoon. Diba? Sabi gano'n, our way always wrong, God's way is always right. Kaya nga, sabi diyan, we can take either side we want to choose. Pwede kayong pumili, pwede tayong pumili, kahit na ano daw side ang ating piliin. Pwede tayo natin tanggapin kung ano. Depende yun sa atin kung anong daan ang gusto natin lakaran. Amen. We can take either side we want to choose.
malaya, free will, free moral agency, free will to choose. Kaya sabi, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Amen. Kaya tayo binigyan ng free will. Gusto ng Diyos ay meron din glory. Sabi, hindi tayo ginawang robot. Kundi, sa pamamagitan din natin, para mabigyan natin siya ng kaluguran, tayo mismo, mga kapatid, ang mag-decide. Hallelujah! Kaya nga, sabi, ginawa kung paano ginawa si Adam at si Eve, ganon din tayo inilagay sa ganong paraan. Amen. Ang decide sila, tree of knowledge of good and evil, or tree of life. Inilagay daw kung paano, mamimili. At ganon din tayo. Kaya wala tayong sisisihin kung ano ang pinili natin dahil tayo ang pumili. Amen. Bawat desisyon, bawat daan, diba? Bawat nangyayari sa atin, hindi iba ang pumipili. Tayo ang pumipili. Amen. Kaya kung ano ang ating danasin, tanggapin, ay yun dahil sa ating pagpili. Amen. Kung ano ang ating tatayuan ngayon, yun ay sa ating pagpili. Amen. At inilagay doon, siya ganun din, siya ganun kalagay, ganun din tayo. Kaya nga, mga kapatid, we must remember that no matter what we do, or how successful we are in life, ano man ang ating gawin o gaano man tayo naging katagumpay sa ating buhay, without Christ, we've totally lost everything. Amen. Mawawala o baliwala ang lahat ng bagay na meron ka kung wala si Kristo sa iyo. Amen. Kaya, kung siya daw, kung siya lamang ang lahat, if He is all that there is to look forward to, kung siya lamang ang lahat na kinakailangan natin turuhin o tanggapin o tignan para sa ating hinaharap, na tanging magpapatawad ng ating kasalanan at tanging magbibigay ng buhay na walang hanggan. Then, kung hindi natin siya tatanggapin, kung hindi siya ang ating tinitingnan, kung hindi siya ang ating pinapangarap, kung hindi siya ang ating sinusundan at pinakikinggan, sabi mo, bibigyan ng kapatawaran, buhay na walang hanggan, we would be most foolish people. Tayo, sabi gano'n, tayo magiging pinakamangmang o hangal na tao kung hindi natin tatanggapin at papahalagahan. Hindi rin mo, nagbibigyan ng kapatawaran, buhay na walang hanggan, tapos hindi natin tatanggapin, ay tayo the most foolish people not to accept and cherish it. Biruin nyo, kahalagahan. Kung hindi natin kahalagahan, hindi natin tatanggapin. But not only accept it, but you come to something greater than that. Hindi lang ito basta tanggapin. Meron tayong gagawin na masigit pa kaysa roon. Hindi lang basta tanggapin. Meron ditong kasunod na masigit pa. Amen. Mga batid. After you've got it, don't take it and lay it on the scale. Pagkatapos mo daw itong tanggapin, huwag mo daw itong ilagay lang basta doon sa istante o sa kung saan lugar. Hindi maaaring tanggapin mo ang Panginoon. Tapos ilalagay mo lang siya sa sandali. Ilalagay mo siya sa kung saan. Diba? Kailangan kung tanggapin mo ang Espiritu ng Panginoon, it's to be put into use. Amen. Kailangan dalhin nito doon sa isang gantanin na kailangan ito ay gamitin.
Mga kapatid. Oh, hallelujah! Napakahalaga nito, mga kapatid. Di ba? Alam niyo, tulad sa isang may sakit, pumunta doon sa doktor, no? Ang gagawin ng doktor, hindi yung pagpunta mo sa doktor, ito yun nga, ito gagawin mo. Hindi na pagpasok mo ng pinto, hali ka, ito gagawin mo. Hindi ka agad ganun. I-examine siya, i-diagnose siya, kung ano nararamdaman niya, kung ano masakit sa kanya, kung ano kinain niya, ano ba ang ganito ganyan. Di ba? Ganun ang gagawin ng doktor. At saka siya, pag nalaman, ay saka siya re-resetahan. Right? Okay, bibigyan ng gamot na dapat inumin o kanyang i-take. Pag nalaman. Ngayon, kaya hindi ka pumunta doon sa doktor, ano? Hindi ka pumunta sa doktor, na ano daw? Tapos kukuha ka ng gamot, pagkatapos nilalagay ito doon sa estante. Yan, no? Like going to the doctor, get medicine, and then send it upon the shore. Di rin, punta ka sa doktor, tapos nung binigyan ka ng gamot ng doktor, ilalagay siya sa tabi. Meron bang ganon? Pumunta ka sa doktor para kumuha ng gamot. Nung binigay sa iyo yung gamot, ilalagay mo siya sa tabi. Christ is our great physician. Amen. Amen? Pag nag-reseta sa inyo, mga kapatid, tila mag-isa yun. At hindi natin kaya isang tabi ang kailangan natin i-take yun, mga kapatid. Amen? Oh, hallelujah! Kaya nga, no? Kaya, kung pumunta ka rin para kumuha ng gamot, dapat inumin mo ang gamot. Kung mayroong isang sakit na gumagambala sa iyo, if there's a disease bothering you, anong dapat gawin? At ang remedyo na ito ay pinagpapalagay na makakatulong sa iyo? Tanggapin mo kung ano ang ibinigay sa iyo. You take what He gives you. Kung sa doktor, nagtitiwala tayo kahit mahal binibili. How much more pag ang Diyos ang nagsabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin, tiyak makakatulong sa iyo. Amen. Oh, hallelujah. You take what He gives you. Kunin mo kung anong binigay niya sa iyo, ganun din sa Panginoon. Mga kapatid, ganun din sa spiritual. Diba? Lumapit tayo sa Panginoon para sa kagalingan. At ang reseta niya, sinulat dito. Diba? Sabi sa reseta niya, may karamdaman ka. Diagnose ka, ang dito yung diagnose din sa'yo. In-examine ka, nakasulat din dito. At ang dito na rin yung sagot para sa yung kagalingan. Oh, hallelujah. Kung sa doktor, may 3 times a day. Di ba sa doktor, 3 times a day, take mo to, Sa Diyos, mga kapatid, sabing ganon, you must stand righteous as long as you live. Diba? Every minute, every hour, every day. Mga kapatid. Oh, hallelujah. Kaya, kung paano, kung ano binigay ng doktor, kailangan natin itong tanggapin, mga kapatid. Kung ano ang ibigay ng Panginoon, kailangan natin tanggapin. Not what we expect. Kanina, di ba? Meron tayong expectation. Pero dapat ang expectation natin nakakailalim sa kalooban ng Diyos. Not all our expectation
ay ibinibigay agad ng Diyos. Kailangan nakapailalim yun sa kanyang kalooban. Ang prayer natin, expectation according to thy word. According to thy will. Kaya nga, take it. And just the way He says, give it. Kailangan tanggapin sa paraan na sinabi niya na ibigay ito. O gamitin ito. Dahil pag tinanggap niyo ito, mga kapatid, sabi because sometimes, just a few minutes lang, makes a lot of difference in the way you give it. Doon sa parang ng pagbibigay, pag-take mo lang, meron kang makes a lot of difference. May mga pagbabago, pagkakaiba na. Pag tinake mo yan. But in this case today, sa kaso nito, sa araw na ito, just one moment of your decision. Sabi kanina, nakatayo tayo, binigyan tayo ng sapat na oras para magdesisyon. Kung anong daan ang ating pipiliin. Take the medicine or not take the medicine. Diba? Inumin ang gamot, at hindi inumin ang gamot. Diba? Maniwala ito sa mga gamot, at hindi maniwala sa mga gamot. Take your choice. In this case, just one moment of your decision might determine your eternal destination. Sa spirit, sa natural, na kapag pumunta ka sa doktor, nasa sayo. Kung itatig mo na hindi, pero maaari ka mamulit. Magpacheck ka sa iba. Pero, dito, pag eternity o eternal ang pinag-uusapan, nakabatid, sabing ganun, when you cross that line, there is no returning back. May pangyayari na kumakatok ang Diyos, samantalahin natin na pagbuksan siya. Dahil darating time, sabi, hindi siya laging kakatok na lang. Darating time, ihinto ang pagkatok. At pag binuksan mo, ginahanap ng Panginoon, hindi mo siya makikita. There's no grace no more. Kaya nga, one moment of your decision might determine your eternal destination. Diba? Isang decision lang. Maaaring magpasya ng iyong wala hanggang destination. Diba? Kaya nga, diba? Your attitude towards the Word of God will determine your eternal destination. Ano ba yung ating attitude? Sa salita ng Diyos, sa narinig natin, sa nabasa natin. Ano ang ating attitude o binibigay na atensyon o pansin? Kaya nga, take it just as He hands it to you. Amen. Tanggapin mo, kunin mo sa paraan na ibinigay niya ito sa iyo. Minsan, iba't ibang paraan ang Diyos sa atin, ang pag-abot sa atin, nagbibigay ng medicine. Diba? Minsan may iba't iba na yung karamdaman. Kaya kung ano yung paraan na ibinigay sa iyo ng Diyos, tanggapin mo. Take it just as He hands it to you. Kaya, sabi niyan, take it just as He hands it to you. Sa bayan ng Israel, sabi niyan, attack. Kailangan tanggapin nila kung ano ang sinabi ng Diyos na maging taka nila, na maging tanda nila. Para ang salit ay lumagpas sa kanila. Nagbigay ang Diyos ng tanda. The blood shall be to you a token. Ang dugo na sa inyo ay magiging tanda. Gaya daw, sabi diyan, now what is a token? It's a sign of a fair price paid. Ito daw isang palatandaan ng isang kabayaran sa halagang binayaran. Ang token ay may halagang binayaran. Sabi nga,
Hindi tayo binayaran ng simpleng bagay lang. Diba? It's the blood of God, Christ. Sabi niya. Kaya nga, a required price that's been paid. Yung token daw ay isang hinihinging halaga na nabayaran. Yan ang token. Gaya daw sa LRT, sa mga train, may mga ticket. Diba? And that token cannot be spent for nothing else but to the railroad line. Yung datandang yan ay hindi maaaring gastusin o gamitin sa anumang bagay, kundi doon sa linya lang na yun. Hindi ito pwedeng gamitin basta-basta, kundi gagamitin mo ito patungo sa presensya ng Diyos. Amen. Ito ang hinihinging requirement, mga kapatid. Yung iba, ginagamit yun sa ibang bagay. Pero mamaya malalaman mo na hindi talaga ubra ng Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kung kanino lang. Na ang token ay hindi basta-basta binibigay sa kung kani-kanino lang. Amen. Kaya nga ang token, sabi, a required price that's been paid. Hallelujah. Kaya nga, sabi, it doesn't work on any other land. Now, God saying to Israel, the blood of the Lamb is a token for you. The Lamb, sabi dyan, no? The blood of the Lamb is a token for you. And no other token will work. Sabi ng baga, ayan. Sabi, the blood of the Lamb shall be a token for you, and no other token will work. At wala daw ibang tanda na gagana at pwede o maaari. Sabi niya sa Israel, mga kapatid, it cannot be recognized. Ano bang bagay? Ano man, maliban doon sa tanda na yun, doon sa dugo, ay hindi kikilalanin. Maraming tao, ngayon, sabi sa sanlibutan, hindi nila ito basta pinapansin, kundi ang tingin pa nila dito ay foolishness. To the world is a bunch of foolishness. Hindi nila pinapansin yung bastang gawain na ganito. Amen. Pag hindi nila pinansin ang gawain ito, hindi nila pinapansin ang Hebrews 10:25. Hindi nila pinapansin ang Matthew 4:4. At maraming scripture ang akala nila pag nag-invite tayo ay tayo ang tinatanggihan nila. It's God. The Word of God. Amen. Mga kapatid, dahil ang salita ng Diyos inilagay sa bibig natin, yun ang ibinibigay natin. Amen. Amen. Kaya nga, it's the only way. Yung dugo na yan. The only thing that He requires is that token. Tanging bagay na hiningi niya ang tandang iyon. Wala na siyang hahanapin pa sa inyo. Amen. Kundi ang tanda, walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Amen. Nakabali. Wala na siyang ibang itatanong sa inyo. Punta ka. Ano ba? Wala na tayo sa mundo. O sino naman sa atin? Pagkatapos, punta ka sa langit. No? Mga tao, ang swerte, nakapunta ka ng langit.
Ay ba dumating ka doon? Diba? Dapat sigurado ka na nandoon ang pangalan mo. Amen. Hindi pwedeng, teka muna. Hindi pwedeng second chance. Even last chance. Amen. Wala na. Pag naalis tayo dito, no other chance. Diba? Appointed to a man wants to die. After that, judgment. Kaya nga, the only thing that he requires is the token. It must be there. Amen. Kinakailangan na nasa sayo yan. Kailangan na doon kung ano ang sinabi ng Diyos. Dapat gawin mo. Kung paano ito, ang ng paraan ibinigay ito sa inyo ng Diyos, gawin mo, tanggapin mo. Amen. Nakakatid. And you cannot have the token until the fare is paid. At hindi mo matatanggap ang token hanggang hindi na nababayaran ang sapat na kabayaran. Then, pag nabayaran, then you are a possessor of the token, which gives you the privilege of the free pass. Kailangan yung token mabayaran muna, at ito magbibigay sa atin ng malayang biyahe. Amen. Tandaan. Pag nabayaran yung token. E paano kung magtatanong ka, binayaran mo ba yung token ko? Bino mo, nandito ka na sa sagawan, magtatanong ka pa. Ay hindi, para sa akin lang to. Paano yun? Yung token ko, para sa akin lang eh. Individual. Amen. 10 virgins. Anong sabi ng 5 first virgin? Pahingi naman ako ng langis mo. Ng token mo. Ano sagot? Sapat lang ito Amen. sa amin o sa akin. Lumabas tayo. Hanapin nyo yung nagbibili. Pagbalik nila. Lumabas sila. Pagbalik nila, ano nangyari? Naiwan. Sarado na dito. Kaya nga, yung token which gives you the privilege of a free pass. Amen. Di ba? Yun ang nahanapin. It must be there. Hindi ba pwede yung langis na sa labas? Yung ilangan mo, nandito, yung langis na sa labas. Anong buhay ng ilangan mo? Kaya walang langis. Di ba? Sabi nga, ng bandang huli, naghihintay sila sa Panginoon. Yung kanilang ilawan, sabi, aandap-andap. Sabi, it's dreaming time. Amen. Sabi ng message. Kailangan linisin yung ilawan para laging maliwanag. Buti yun. Kasi walang langis. Kaya nga, yun lang ang tanging kailangan, mga kapatid, the token which gives you the privilege of a free pass. When I see the blood, I will pass over you. Diba? Yun lang, tangi. Hindi yung magsasabit ka ng parol. Christmas tree sa labas. When I see the Christmas tree, I will pass over you. When I see the Christmas light, and the Christmas lantern, I will pass over you. No other thing. Yeah. Wala kahit anong bagay. Amen. Ang sabi niya, when I see the blood, I will pass over you. Amen. It's nothing else than that can take its place. Nothing else. Hindi na natin kailangan maghanap pa ng kung
ano-ano o ng ibang bagay. Dahil walang makakakuha ng lugar na yun. Amen. O lugar nun, mga kapatid. No substitute, no denomination, no nothing else. Hindi ito palakihan ng iglesia o denominasyon, paramihan ng miyembro, palakihan ng simbahan, pagdabuhan ng kanilang mga churches. No. Nothing can take its place. Amen. Kahit magdalo katalino ng mga graduate ng theology, ng mga seminary, ng mga Bible school, nothing can take its place. Amen. It takes that. Kailangan yung pake na yun. Hindi ang ano pa mang bagay. Amen. It takes that. The token. God said, that alone will I see. Amen. Yun lang ang hahanapin ko at titignan ko. Amen. Mga kapatid. Oh, hallelujah! Kaya na, no other ground. All other ground is a sinking sand. Amen. Pag nagtayo ka sa buhanginan, siguradong lulutong. Pag nagtayo ka sa bato, rock of revelation, which is Christ. Amen. Yan. Darating ang mga unos, mga bagyo. Hindi ka matitingnan. Amen. And, hallelujah, dahil nakatayo ka sa matibay na loob. Amen. Hallelujah. Tignan niyo. Tinawag din si Christ, sabi niya, I am the water of life. Sabi, kung tayo daw ay gaya ng puno na nakatanim sa siping ng tubig. Diba? Sumasagana, makikita mo. At nakikita nyo rin sa isang puno kung gaano siya, kung gaano kalalim ang kanyang ugat. Ganon siya katibay. Amen. Kung gaano kalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Ano ng bagyo, ang isang puno, mananatiling nakatayo hanggat ang kanyang ugat ay malalim ang pinanahayatan ng mga kapatid. Doon siya nakasandig ng malalim, nakahawak at nakakapit Amen. dahil sa kanyang ugat. Matindi ang kanyang kapit. Ano bang bagyo, unos, baha, lumipas man yan, nakatayo pa inyong puno. Amen. Amen? Oh, hallelujah! Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Kaya nga, no other grounds, no nothing else. No matter how righteous they was, kahit na sino bang pinakamatuwid na tao, how good they was, kahit na mabuti pa, gaano man sila kabuti, how they dress. Alam mo, tayo simple lang ang mga damit-damit natin. Sa iba, sa mga simbahan, talagang dress din. Nakikintaban, nakikislapan. Feeling blessed na blessed. Ang pangalan pa ay blessed din. Grabe, yung pangalan blessed. But, no matter how they dress, the token was the only thing. Amen. Amen? Kahit na napakagagara ng kailangan sakyan, grabe, nagbibigay sa simbahan ng milyon, nangurakot ng bilyon. Pag nagpunta sa simbahan, grabe, iba't ibang sasakyan, kada linggo. No matter how they dress, no matter how righteous, hindi mga righteous, no matter how good they are, the token was the only thing. Amen. Kahit napakagaling pa ng mga nila,
sosyal at kilala na para bang mga yung bang kilalang mga tao ang nandoon, mga disente, no matter how righteous they are, no matter how good look they are. Mga kapatid, kaya nga marami, no? Mga tao sa paligid, hindi na maimbita papunta rito. Bakit? It is foolishness to them. Di ba? Ang tingin nila dun sa mga kilala, mga libo-libo ang milyon ang miyembro. Pero, marami kong in-invite sa paligid. Pero saan sila nakatingin? Pag doon ka sa mga nakikilalang simbahan, paglabas mo para ka na rin kilala. Pag sa ganitong simpleng simbahan, nang galing ka, diba? Ang tingin ng iba, diba, mababa. Mababang klase. Di baling mababa, di baling hindi mataas, basta ang Diyos ang magtataas sa atin at ang Diyos ang ating pera na pinaglilingkuran. Hindi tinitingin ang Diyos para sa taas. Ang Diyos nakatingin sa baba. Amen. Mapalad ang mga aba. Amen. Mapalad ang mga dukha. Mapalad ang mga walang ari-arian dito. Mga kapatid. Oh, hallelujah. For they will inherit the kingdom of God. Amen. Kaya nga, may kilala ako. Nakita ko ba talaga? Pag nagsisimba, pumapost. Picture, oh. Pagkatapos, nagsimba, ilang araw, nagpost ulit. Alam niyo, pinost, alak na sinasalin sa pitel. Pero yung pinost mo yung simbahan mo, nagsimba ka, pagkatapos, pinost mo rin, nakikipagin ng mga babae, lalaki, halo-halo. Di ba? Tapos may nag-comment, wala kayong karapatang husgahan ako, ang Diyos lang ang husga. Yeah. Pero nagsisimba. Kada simba, pinopos. Pagkatapos nun, iba naman ang pinopos na kasunod. Diba? Anong kulang sa kanila? The token was the only thing. Amen. May kulang. Yeah. God has said, the day, next paragraph, yeah, next paragraph, picture ko lang. Sinabi ng Diyos, the day you eat thereof, that day you die. Maraming tao na hindi alam na sila'y lumalakad ng mga patay. Amen. Dahil doon pa lang sa Garden of Eden, ang sabi ng Panginoon ng Diyos, the day you eat thereof, that day you die. Ibig sabihin, walang mga buhay. Pero lumalakad. Kaya nga, dahil doon sa pangyayari, ang Diyos ay nagkaroon. And there has been a substitutionary life for the life of the living. Dahil nga mga
patay, sabi kayo yung mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang. No? Nagkaroon ng isang panghaliling buhay na kinuha para sa buhay ng isang mananampalataya. God in mercy, ang Diyos sa pagkahaban, accepted a substitute for the life of the defiled person. Tumanggap ang Diyos ng isang kahalili para sa buhay ng taong nadumisa. Sa Israel, hayop. Diba? Kordero. Ano man. Para doon sa isang nadumisang tao. When his child had defiled himself with sin, nang dinungisan daw ng kanyang anak ang sarili sa kasalanan sa pamamagitan ng ano? Disbelieving the word. Amen. Sa hindi pagsampalataya sa salita. Then God, rich in mercy, ang Diyos na mayaman sa awa, ay gumawa ng isang kahalili. Amen. At hindi karunungan, hindi kayamanan, hindi katanyagan, hindi anumang bagay o walang anumang bagay, mga kapatid, nagagana. That was something had to die in its place. Kailangan daw ito isang bagay na mamamatay sa kanyang lugar. Nothing else could work. Wala daw iba pang bagay na maaaring gumana, mga kapatid. Kaya nga daw si Cain, no, nung nagandog ng apple and peaches, at yung ano pa, hindi gumana. Amen. Yeah, hindi gumana. Kaya nga, maliban sa ni-required ng Panginoon, wala nang iba pang gagana. Amen. Wala na. Sa paglilingkod sa Diyos, gaya ng pariseo, buri niyo pariseo na yan na naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod sa templo. Di ba? Pero, anong tawag sa kanila ng Panginoon? Mga hypocrite. Pharisee, actor, sabi ng prophet. Tama? Amen. They were wolf in sheep skins. Amen. Sila yung mga lobo na nasa ano? Na nagsusuot ng bayad o ng tupa. Diba? Noon, mga kapatid, kung ang mga pariseo ay nasa temple lang, taga-temple lang. Ngayon, mga kapatid, makikita mo sila kung saan-saan. Ah. Hindi lang ang mga pariseo, ang hypocrite ngayon. Amen. Maraming mga taong simbahan na aktor. Iba, pag nandoon sa simbahan, paglabas ng simbahan, iba na rin. They were actor. Amen. They were Pharisee. Hindi maaaring ganun ang mga tunay na Kristiyano. Amen. Hindi pwede ang kaluluwa mo nasa mundo, ang kaluluwa mo nasa Panginoon. Hindi pwede tumitingin ka sa mundo at tumitingin ka sa Panginoon. Kagaya ni Elijah. Ang tingin niya, diretso lang kay Elijah. Amen. Kaya, dahil makikita mo ang mga pariseo ngayon, dati nyo na pariseo, makikilala mo agad eh. Ngayon mga pariseo, iba-iba na rin ang damit. Mga kapatid. Hindi mo na basta, yeah. Kaya ang Diyos,
naglagay ng pagkakakilanlan. This is identification time. Amen. Ang Israel, para di dumaan ang salot, nilagyan ng pagkakakilanlan. Amen. Ang true church, the bride, nilagyan ng pagkakakilanlan. Amen. Para hindi dumaan o dumating sa paghatol sa mundo na ito. Nilagyan tayo ng pagkakakilanlan. Sabi, and they are few. Amen. But they are certain qualified group. Amen. Oh, hallelujah. Kaya nag-require ang Diyos ng isang tanda sa natural Israel, ganun din sa spiritual Israel. Hallelujah. Now, what did God require? Now, what did God require? Ano ni-require doon sa Israel? The life and the blood showed that there had to be a life God. Diba? Kaya nga, no? Ni-require niya ang buhay. Kaya maraming mananamba ngayon, wala yung buhay. Ang handog nila, di ba, gaya ng handog ni Cain. Nung naghandog ng hayop, maraming tao din nga naghahandog ng hayop. Pero hindi na, tapos na yun. Amen. Iba na ang handog ngayon. Kung pinakita ng dugo na kailangan magkaroon ng isang buhay na lumisan, the blood showed that there had to be a life gun. Meron daw siyang buhay na lumisan, that something had died. God's requirement. That something had died. God's requirement. Mga meron daw isang isang bagay na namatay na yun ang requirement ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. And the blood stood for the target. At yung dugo na yun ay tumayo para sa isang tanda. Para maging tanda. Kaya nga, the believing worshiper, baba, next paragraph, the believing worshiper was identified, ay nakilala sa kanyang hain. Kikilalanin daw ang mananampalataya doon sa kanyang daladalang hain. Kaya kahit na sino mananamba sa panahon ngayon, maraming mananamba ngayon, kailangan sabihin kikilalanin sila ayon doon sa kanilang hain. Amen. Pag mali ang hain, hindi maaari. No substitute. Nothing can take its place. Amen. Kaya, nakikilala ang mananamba sa pamagitan ng kanyang hain by the token, yung tanda. At ang dugo ay nilagay sa kung saan ang tao ay magagawang tumayo sa ilalim ng dugo. Doon daw ilalagay yan kung saan ang tao pwedeng tumayo. Dirin niya, nilagay kung saan ang tao ay magagawang tumayo. Ito yung sinasabi ng prophet Job, mga kapatid, na ang Diyos ay, sabi ang Panginoon, hindi niya ginamit ang kanyang mga gifts, mga kapangyarihan para talunin ang kaaway. Para ano? Sabi ganun, para maabot ng pinakamahinang, weakest Christian Amen. na gamitin ang kapangyarihan niya ang salita ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Kaya nga, the blood must be over him. Ang dugo daw, kailangan nasa ibabaw niya o nasa unahan niya.
hindi natin pwedeng pangunahan Amen. yung ating hain, yung ating handog, yung ating sacrifice. Hindi pwedeng mauna tayo at hindi yung handog nasa likod o nasa kung saan. The blood must be over him. Over us, over you. Kailangan na si Tobor niya. And that was a token that can identify himself guilty. Kapag daw ang dugo ay nasa harapan mo, nasa ibabaw mo, nasa taas mo, nasa unahan mo, hindi daw ay pagpapakita na ikaw daw ay nagpapakilala na ikaw daw ay guilty. Pero salamat sa Diyos dahil nandun ka sa likuran ng dugo na ibig sabihin ay ikaw ay tinubos ng dugo. Oh, hallelujah! Kaya nga, sabi niya na kapatid, isang tanda na kanyang pinakikilala kanyang sarili na may sala at isang inosenteng kahalili ang pumuha ng kanyang lugar. Sa panahon ng Israel, di ba, inosenteng mga hayop. Di ba? And the worshiper applying the blood over himself. At ang mananamba ay inilalagay sa kanya ang dugo sa kanyang sarili. Show that he was identified in the redemption. 56 paragraph. Lakto ka lang yung paragraph. Yeah. The worshiper applying the blood over himself. Show that he was identified in the redemption. Kapag pala token na sa'yo, yung covered ka ng dugo, ikaw daw ay kikilalanin o identified sa katunusan. Amen. Amen? Ang dugo, ang buhay, pagdan na sa iyo, yan ay katunayan na ikaw ay kasama doon sa pinubos. Amen. Oh, hallelujah. Kaya nga, identified in the redemption and connected himself to the sacrifice. At ikaw daw ay konektado. Binanggit ito kanina. May connection ka sa Diyos. Pag meron kang token, may tanda. Pero Holy Ghost, patunay yan, ikaw ay konektado sa iyong sacrifice. Kagaya ng mga Israelite, nakonektado sila doon, hinahawakan pa nga nila habang namamatay. Diba? And the blood is stood for the token. At ang dugo ay tumayo para maging tanda. 58. Na ang Diyos nais niyang i-identify ang Panginoon sa pamamagitan ng isang kordero. Tama? Ipinakilala ng Diyos ang Panginoon bilang isang kordero. At ipinakilala din ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang God o kalapati. Diba? Nang binautismo si Christ ni God, si Christ as a Lamb and God as a God. Kaya nga, mga kapatid, the dove is the most innocent and cleanest of all the bird life. Ang dove daw, ang kalapati, most innocent and cleanest of all the bird life. And the lamb, ang lamb naman ay ano? The most innocent and pure of all animal life. Di ba magkamatch sila? Amen. They are compatible. Diba? Kaya, mga kapatid, oh hallelujah. Sabi sa baba, si Jesus baptisman yan. At nakita niyo dyan, so the Spirit of God like a dove coming down upon him. At kung ibang hayop, ibang klase, at hindi kordero, hindi baka ang dove. Amen. Kailangan compatible sila. Diba?
Ang kalikasan ng kalapate ay hindi maaaring bumalo o sumama sa kalikasan ng lobo. The nature of the dog could not have blended with the nature of the wolf. Hindi pwedeng bumaba ang banal na espiritu at umabot doon sa kanyang kaluluwa sa ibang hayop maliban sa kordero. The nature of the dog blended, sabi ko, neither could the nature. Ganun din na hindi maaari na ang nature ng dog blended with any other animal but the lamb. Hindi daw pwedeng humalo o umangkok sa ano pa mang ibang hayop maliban sa kordero. And those two natures come together. At yung dalawang kalikasan umangkok sa isa't isa. Then, they could agree with each other. At dahil sila, sabing gano'n, ay ang kanilang kalikasan ay nagsama. No? Na maaaring yun lang dalawa na yun. Pag sila nagsama, they could agree with each other. Magagawa nilang umayon sa bawat isa. At yun ang nangyari sa Panginoon. Laging, di ba? Not my will, but thy will. Not my works, but God working in me. Not me that speaketh, but God speaketh through me. Amen. Laging ganun, mga kapatid. Kaya nga, do you see predestination? Nakikita lang ba natin yung pagtatalaga? Pagkatalagahan? Tama ba yung Tagalog na? It was alam when it come there. Yun daw ay kordero nang pumunta yung God doon. It was alam when it come there. Dahil any other animal hindi maaari. It was alam when it come there. See, it was alam. No? Sabi diyan, it was alam when it was brought. Ito ay isang kordero nang dumating. It was alam. Sabi diyan, it was born alam. And we are. Sabi gano'n kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my sheep. Peter, do you love me? Yes, Lord. Peter, feed my lamb. Who is the lamb? Who is the sheep? The true believers. Amen? And the true believer, he will not become a lamb. He was born a lamb. It was a lamb when it was brought. It was a lamb. It was born a lamb. It was raised up a lamb. At pinalaki ito na isang kordero. Like the eagle with the hens, with the chickens. He was born an eagle. Kaya, and therefore, that's the only kind of true spirit that can receive the word. Sino daw ang tatanggap? Yung mayroong ganun spirito. Ang lang ang tatanggap ng salita ng Diyos. That's the only kind of a true spirit. Yan lamang ang uri ng espiritu na tatanggap ng salita.
Hallelujah. Tignan mo mga batid. To be alam, be born alam, and raised alam. Sila yung that can receive Christ. Born alam, raised alam. Amen. That can receive Christ. At ang mga iba daw, sa kanila, rest of them will try. Yung iba, susubukan nila. Marami nga ngayon, nagpapanggap na tupay. Marami nagpapanggap ngayon Amen. na mga anak, na lalaki at babae ng Diyos. Rest of them will try. Lord, nagbalayos kami ng masamang espiritu sa pangalan mo. Nagpagaling kami ng may sakit. Gumawa kami ng mga bagay na ganito at ganon. Yeah, rest of them will try. They tried to get it. Sinubukan nilang makuha ito. And put the Spirit of God upon the world. At ilagay ang Espiritu ng Diyos saan? Sa lobo. Di ba ganun din ang nangyari sa panahon ng Panginoon? Yeah. Sinubukan nila ilagay Espiritu ng Diyos sa isang lobo. Ano yung klase o characteristic ng lobo? Anger. Tinagalog. Magagalitin. Subukan mo lapitan ng lobo. Nagpaning ang agad niya. Oo. Diba? Pagdan mo lang yan, aangilan ka niya. Minsan, ilang salita ka pa lang, siya nakailan na. Minsan di ba ang sasalita? Diba? Siya marami na. Pag the Spirit of God upon the world, yan daw ang gustong sunukan. Anger. Ano pa yung isa? Ill. Ano yung ill? Mapanakit. Biri mo. Magagalitin na, mapanakit pa. Yan ang lobo, di ba? Ang lobo, magagalitin yan. Di ba? Hindi ko lang alam kung mataas ang dugo. Bakit high blood? Oo, matamis sila. Kaya, sabi, magagalitin, mapanakit. Ano yung isa? Mean. Alam mo yung mean? Malupit. Biro nyo. Magagalitin, mapanakit, malupit. Doon mo daw ilalagay ng banal na espiritu, yung espiritu ng Diyos na gusto subukan ng maraming tao na ilagay sa ganong espiritu. Kaya meron mga tao, pag ayaw tumanggap ng banal na espiritu, tignan niyo ang ugali nila. Humahangin. Bakit? Minsan, tatanong mo lang kung gusto mong pumunta ng simbahan. Hindi mo naman inaano. Para maawain ka na. Hindi nga pwede. Ang mahirap, you are not judgmental. Sabi, but their attitude towards the word of God. Amen. At ang salita, ang nahatol sa kanila. Kaya kahit ilang simba, anong napaka-religyoso, kahit napakalaki ng mga bagay na binibigay doon sa mga simbahan, grabe. Bandang huli. Nakakatakot naman. Mananatili ba doon?
ganon, it won't stay there. Amen. Hindi yun mananatili doon. Hindi yun pupunta doon. The Holy Spirit just flies right away. Bumaba doon pero Holy Spirit pangalis. It will not do it. But being a sons and daughters of God, they were the sheep of God, but hears the voice of God. My sheep hears my voice. Amen. I know them and they follow me. When he found, eto mga kapatid, kapag daw natagpuan ng Espiritu o ng dam, ang nature that he could blend na pwede siyang mag-isama o humalo, doon magiging isa sila. Amen. Pag nakita ng Espiritu ng Diyos that you were alam, dadapo, darating siya sa'yo at kayo'y magiging isa. Amen? Yun ang makikita natin sa mga tunay na Kristiyano. At makikita ninyo ang iyam, hindi siya pwedeng mag-isa na sarili niya. Lagi siyang nililid. Amen. Kaya nga, hallelujah, the God led the lamb. Yan. Ang dog daw ay pangungunahan niya ang kordero. Hindi pwedeng kung ano yung gusto ng kordero. Kundi yung dog ang maglilid. Amen. Kaya nga si Christ, hindi pwedeng siya basta masunod. Di ba? Amen. Kaya niya, kung ano yung pinagagawa sa kanya, yun ang gagawin niya. Sabi niya, Father, sorry, please let this cup pass over me. But not my will, but thy will. Amen. At tignan ninyo, yung yan ay yung dog, sabi, pinangunahan ang dog doon sa katawan. Baliin nyo, talagang nakatuon, nakalaan ang Panginoon para doon mamatay. Amen. At yun ang nililid sa kanya ng dog. Tama sa kanyang pangangaral, tinulig sa kanya ang mga mangaral sa kanyang panahon. Alam niya, napapatayin siya, binilin niya na nga sa kanyang mga halagad. Amen. At doon siya nililid. Don't we wonder why? Hindi ba tayo nagtataka? Parang ang Espiritu ng Diyos nililid si Christ papunta sa kamatayan. Pagkatapos kung minsan ang tao nag-iisip, bakit ako dinadala ng Diyos dito sa ganitong kalagayan? Bakit ako may problemang ganito? Bakit ako may karamdamang ganito? Bakit ako may kabigatang ganito? Si Christ na nilid sa kamatayan. Amen. All things happen for a reason. Amen. Now, the lamb was obedient to God. Ang pagdarighaw ay naging masunurin doon sa kalapati, doon sa God.
kailangan. No? No matter where it led it, kahit ano pa man daw, kahit saan sa galing ito, ano, kahit saan, nakahanda siyang sumunod. It was willing to go. Alam niyo, si Christ, hindi natin basta pwedeng isipin na lumalaban siya sa gusto ng Diyos. Alam niya, mamamatay siya. Alam niya, mahirap yung kanyang pagdadaanan. But, he was willing to go. Same Spirit, may binigay niya sa bride. Amen? No matter where He leads us, we must willing to go. Mahirap. Maaaring lumalaban ang isip ng tao. Pwedeng siyang mga tuwiran, pero huwag kang mag-aalinlangan. Maaari tayo mga tuwiran. Bakit doon? Bakit ganito? Bakit gano'n? But if we were a sheep, diba? We must willing to go. Mahirap mga kapatid. Pero, mas mahirap naman. Diba? Ang mag-lead sa atin, bulag na mga aral. Saan dadaling ang mga tao ng isang bulag na pag-aakay? Pareho silang mahuhulog sa huwas. Pero tayo, alam natin, diba? Kung saan tayo tumalakad at sino sinusundan natin. Amen? Oh, hallelujah. No matter where it led it was willing to go. Nakita niyo ba? Si Noah. Diba? Foolishness sa mga tao ang kanyang ginagawa. Magtatayo ng arka doon. Pero doon siya. Diba? Nanig ng Diyos. Si Abraham. Diba? Nagpinangunahan siya ng Diyos. Pinaniwalaan niya ang mga bagay na hindi ka panipaniwala. Dahil doon siya nililid ng Diyos. Diba? Si Moses. Diba? Pinagpalit na yung kanyang, diba? Kapanyagan o pagiging kasunod na hari. Tinagyan niya. Sabi at kinuha ang kadustahan ni Kristo. Panginoon. Si Joshua. Kung saan sila dalhin? I-lead o i-led. Diba? Pillar of fire. Pillar of cloud. Saan sila i-led? Ng Diyos. Sunod na. Marami pang iba. Hanggang sa Panginoon dumating. Same Spirit. Kapatid. I wonder today, diba? Iniisip ko ngayon, kung pinangungunahan tayo ng Diyos sa isang buhay na ganap, a complete surrender. I wonder today, nagtataka, nag-iisip ako, when God, diba, nang pinangungunahan ng Diyos ang buhay o ganap na pagsuko. Saan daw? Sa service to Him. Tunay at ganap na pagsuko at paglilingkod sa Kanya. Kung paano ang dad nililid ang lamb.
Kung tayo ba, diba, ay mayroong ganap na pagsuko, kagaya ng lamb. Si Christ, o ang natural, o literal na lamb. I wonder if our spirits then, sometime, don't rebel. Nagtataka ko, nag-iisip ako, kung ang ating bang spirito na kung minsan ay hindi nagre-rebelde. Kasi ang dam, hindi siya nagre-rebelde. Hindi siya umaangal. Kahit sa patayan siya dadalhin, sa katayan, hindi siya nagre-reklamo. Katayan na yan, mga kapatid. Hindi ba nangyari? Totoo nangyari sa Panginoon, alam niya. Nililid siya. Kung siya dapat diba, alam niya, mamamatay siya, alam niya, kamatayan mo. Hindi siya tumangal. Hindi siya complain. Hindi siya nag-rebel. Diba? Kind of showing that. Wonder if we are alone. Nag-iisip ako. Isip ko, kung tayo ba ay mga tupa. Kasi kung mga tupa, nililid ng lamb. Kung tayo ay sheep ng Panginoon, dinirinig natin ang kanyang tinig at sumusunod tayo sa Kanya. Diba? Alam is obedient. Napakahirap. Kasi kung hindi mahirap yan, mga kapatid, maraming Kristiyano tunay ngayon. Dahil sa mahirap, kakaunti ang mga tunay na Kristiyano. Dahil kung lahat sumusunod, maraming Kristiyano patunay. Pero maraming hindi sumusunod. Kaya marami. Diba? Allah is obedient. Allah is self-sacrificial. Malapit na po tayo. Ipag-test po sa okay pa kayo mga kapatid. Allah is self-sacrificial. Ang ibig sabihin ng mga kapatid. Ang cordero daw, mga kapatid, ay mapagsakripisyo sa kanyang sarili. Self-sacrificial. Mapagsakripisyo sa kanyang sarili. Di ba sabi gano'n? Hindi lang tayo pinatawad sa ating kasalanan, kundi ang Panginoon ay gumawa ng daan para kung paano tayo sumunod sa Kanya. Ang sabi gano'n, sa message natin yung nakaraan, eternal life is living for others. Allah is self-sacrificial. Yun ang ginawa ng Panginoon. At kung meron tayong isang espiritu, meron din tayo ng katangian na yun. Kaya kailangan merong manifestation, merong expression. If we are an eagle, merong expression yun. If we are a lamb, merong expression yun. Kasi sabi ng prophet, wonder if we are a lamb. I wonder if we are a lamb. Kaya makipagsakripisyo kayo sa akin. Amen.
Magkipagsakripisyo tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Meron tayong bagay na dapat tinitiis o na sakripisyo para masabi natin tayo ay obedient as a lamb. A lamb is self-sacrificial. It doesn't take claim its own. Hindi kumukuha, inaangkin ang sarili nito. Ako. Akin to. Ako to. Amen. A lamb doesn't take claim its own. Hindi tayo pwedeng ang lamb. Hindi na pwedeng ang giling ang balahibo niya. Pag mo nagawin to, akin to. Sunod siya. Amen. Mga kapatid, kay lay it right down and share the whole of it. Maaari daw siya umiga at kunin ang kanyang balahibo mula sa kanya. Hindi pwedeng angkinin. Balahibo ko to, akin lang to. Pinaghirapan ko to, akin lang to. That's the only thing it's got. Yun lang daw ang kanyang meron. Never says anything about it. Wala siyang sasabihin. Sa bagay na yun. Ang tagal ko, pinahabang balahibo na to. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Ganun din sa isang Kristiyano. Ako naghirap dito. It never says anything about it. Wala siyang sasabihin. Hindi siya magsasalita ng anong bagay tungkol doon. Kahit kinuha mo sa kanya, inalis mo sa kanya, kahit sa kanya yun, wala kang maririnig sa kanya. Amen. Just sacrifices everything is got. Sadyang isinasakripisyo ang lahat ng bagay na mayroon ito. Mahirap. Alam niyo, nagiging mahirap kapag tayo ang gumawa at nag-iisip. But let us make ourselves led by God. Amen. Ang Diyos, hayaan natin siyang mauna. Dahil bago pa tayo mag-isip kung ano ang tama, mas siya ang nakaalam ng mga bagay na tama. Amen. Kung isa sa isip natin parang hindi tama. Pero sa Diyos, sabi nga, kung ano ang gusto ng Diyos, foolishness sa tao. Diba? At kung ano yung tama sa tao, foolishness sa Diyos. Just sacrifices everything it's got. Sinasakripisyo ang lahat ng meron. Diba? Ang sabi dyan, that's a lamb. Amen. Nakukuha ba natin mga kapatid? Amen. Anong klase o anong uri ang isang kordero? Ang isang sheep? Merong isinasakripisyo. At ang sakripisyo, mga kapatid, hindi ito yung sobra tapos ibibigay mo. Hindi yan sakripisyo. Ang sakripisyo, yung wala ka na, ibinibigay mo pa. Amen. Yan ang sakripisyo. Ganda nung quote na. Pag binigyan ka ng kapatid mo o ng sino mang tao, kahit wala siya, hindi daw yan tulong. Ano tawag doon? Pagmamahal. Dahil ang taong nagmamahal,
kahit wala na siya, nagbibigay pa. Oh, hallelujah. That's a lamb. It gives everything away. It's served. And all it is, binibigay niya ang lahat. Ang sarili at ang lahat ng ito. That's the way. And that's the way a real Christian is. Ayan, tinumbok na ng prophet. Yeah. At ganun daw ang isang tunay na Kristiyano. Sacrifice themselves. Caring nothing for this world. Hindi niya inahalintana o hindi ang mga bagay ng mundo na ito. Caring nothing for this world. But giving all they got to God. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Dalawang quote na lang. Kaya, ang dapat natin gawin mga kapatid, as a lamb, be humble. Let yourself be the lowest of all. Lowest of all. Hindi tayo, mga kapatid. Don't ever exalt yourself. Amen. Hindi yan. That's not a kind of a lamb. Di ba? Don't ever exalt yourself. Ang lamb, hindi siya mamamahal kapag mataas. Kukuha mo nga sa kanya lahat. Be humble. Let yourself be the lowest of all. Don't ever exalt yourself. If you do, you are going to become a base. Ikaw ay hamakin o itababa. Humble yourself and God will lift you up. Amen. Magtakumbaba at ang Diyos ang magtataas sa iyo. Don't figure that God owes you anything. Huwag daw natin isipin na may utang sa atin ang Diyos. Remember, you owe Him all. Utang natin ang lahat sa Diyos. Amen. Kaya wala tayong maaaring may pagmalaki. God's not under obligation to us. We are under obligation to God. Amen. Tayo ay nilikha niya. Hindi, walang obligasyon. Kung obligasyon ang pag-uusapan, mas meron tayong obligasyon sa Diyos. Hallelujah. Balik doon sa kanina quote. And now, last na to. And now, this was the perfect lamb, Christ was, and then through the shed blood of the natural lamb in Egypt, the blood was applied, and when it was, it stood for a token. Tumayo ito, bilang isang tanda. Then what would the blood of this lamb stand for? Ano daw ang sinasagisag ng dugo ng kordero? Ang Panginoon? The token that we are dead to ourselves and identified with our sacrifice. At tayo ay kikilalanin o nakikilala kasama ng ating hain. Meaning, wala tayong magagawa para sa ating kaligtasan maliban sa hain o handog ng Panginoong Jesucristo. Kaya, we must always, diba? Siya na nagbigay ng kapatawaran, siya nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, hindi ba tayo ang mas nararapat na sumunod kung ano ang kanyang sabihin, all the rest of our life. Amen? And to God be all the glory. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Tayo po'y umabot muna. I surrender all.
friends. Hallelujah. Pwede natin kamang-kamang biyaya
Diyos na puno ng biyaya at habag. Amen. Ikaw, Lord, na nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso, Lord. Sa kabila ng mga bagay-bagay na kumisan napakahirap, dalhin, harapin, o pasanin. Subalit, Lord, ikaw ay may pangako that you are a present help, O God. O hallelujah. Sa iyong mga hirap, any situation, any condition, O God, hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, patuloy natin dalangin, Panginoon. Patuloy po kaming turuan at iisang itong salita. Nagsabihin, Panginoon, hallelujah, iba yung paglagot sa bawat isa sa spiritual na kalagayan. Ang bawat isa magganap ng kanilang kaptanin. Makita ang true manifestation at expression na ang buhay, Panginoon. Hallelujah. Na tinanggap namin ay tunay na buhat sa iyo. Na anumahan ang aming gawin, salikahin. Hallelujah, ay nakahanap sa iyong kalooban. Lord, patuloy ko pong itinataas sa iyo, maging kawan sa maging dako nito. Patuloy ko kaming bigkisin ng iyong pag-ibig, Panginoon. At Lord, mo, Panginoon, na bawat isa sa amin, hindi titingin sa kung ano ang kahinaan ng bawat isa. Kundi titingin, Panginoon, doon sa mga bawat bagay, Panginoon, na ginawa mo sa buhay niya. Doon sa mga bagay na mabubuti at masarap alalahanin. Nawag manahan sa aming mga isipan ang mga negatibong bagay. Kundi at nakita namin, Lord, hallelujah, ang pabutihan ng bawat kapatid. Lord, ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa. Nadalangin ko, Panginoon, na palagi kami may sweet atmosphere, Panginoon. May kagunawaan, nagbibigayat, nagmamahalan. Let us all esteem others better than us, that we make ourselves humble, O God. Na hindi kami mataas kung kanino man. Kami mga mabababa, kami walang anuman, na kami tawagin at ipagpatawad ang aming kasalanan. Hallelujah, ay ganun din kami tumingin sa kapwa namin na walang maging mas mataas. Kundi lahat kami ay nagkamit ng eternal life, nakatanggap ng biyaya sa iyo dahil lang sa iyo biyaya at habang. Itinatas ko sa iyo ang mga kapatid na nanghihina. Palakasin mo po sila, O Diyos. Ipaalala sa kanila palagi ang iyong mga pangako. Na ang gantimpala, Panginoon, hallelujah, ay itinibigay doon sa nagpapatuloy. Na walang hihinto o walang aatras. For there is no cowards in your soldier, O God. Kaya Lord, dalangin ko patuloy. Hallelujah, ibayong masigit na pananampalataya sa iyong salita ng bawat isa. At patuloy, Lord, na pagnubayan kaming lahat. I-lead kami palagi sa tamang daan
tamang pagdidesisyon, tamang pagkilos, tamang paggawa sa ministry, tamang pagsunod sa iyo. Lord, pagpalain patuloy ng kamay na patuloy mong ginagamit sa munting dako na ito. Sa gawain, O God, sa mga sisters, sa mga brothers, mga young people, sa bawat isa, Panginoon, sa mga bata, sa matanda. Amen. Pagpalain ko naman sila. Ikaw po ang tumugon sa kanilang mga panalangin at daig. Ikaw po ang kumakagpo, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Physically, materially, financially, most only spiritual, O God. Nagawin mo kami mas higit na mas malakas, mas malagko kaysa ng dati. Ikaw po patuloy magpala sa kabuhayan ng bawat isa. Mga trabaho, negosyo na kayong pinagkukuhanan ng kanilang mga gasto sa bawat araw para sa kanilang mga anak o mga apo. At palang tulong sila, O God. Ganyan din ang pag-aaral ng mga kabataan. Ikaw po patuloy mag-provide ng kanilang mga kinakailangan sa kanilang pag-aaral, O God. Ganun din sa bawat pamilya ay tinatas namin sa iyo, Diyos, na meron laging pagmamahalan, pagbibigayan, pag-unawaan, lagi din may sweet harmony, O Diyos, na lagi ikaw, Lord, ang hallelujah, ang nandoon sa kanyang kalagitnaan para lagi mayroong kapayapaan. Lord, patuloy ko rin pong dalangin. Hallelujah. Ang aming mga kapatid na nangyayat ng lalinig na hindi nakadadalo, ito mo po na ang kailang mga puso maibalik ang kanilang init ng pag-ibig sa'yo, kagalakan sa pagdalo sa gawain. Kung din ang aming mga pamilya, ibig ko to the bride. Biyayaan mo nawa sila na marinig at mapanggap nila ang mensahe. Makasama namin sila sa pag-ikot-pusan. Patuloy ko rin talangin, dito yung nawa, mga puso, mga tao na kakayahan, makatulog sa amin. Matapos po ang aming bahisang baan, doon ko sa Emao, sa Pagkusaban. At sa lugar na ito, may bahagi ang itong mensahe na salita. Maabot ang mga kaluluwa na katalaga sa buhay na walang hanggan. Ingatan mo rin unawa palagi ang mga gumagawa din doon, O Diyos. Ipunin mo rin mga puso, mga tao nakapaligid sa amin. Doon na maging mabuti silang lahat sa amin. Ingatan mo nawa ang mga uluwi sa kanilang tahanan na banggang, O Diyos, ang pagkatagumpay at kagalakan at ibayong inspirasyon. Pagpalain mo po ang mga pagkain na aming pagsasaluhan. Ipunin mo po ito, pagbili ng malakas sa aming katawan at magamit na ipaglingkod po sa iyo. Pagpalain mo rin ang mga kamay na ginamit mo sa lahat ng ito, Panginoon. O Lord God, sa itong mga Panginoon kamay, lahat mamaya, ang mga nagdaos ng kaarawan at magdadaos ng kaarawan, ikaw po, Diyos, ang patuloy na magpala sa kanila sa natural, more or spiritual. Pagpalain mo ang mga nagdaos ng kaarawan, ng bride body, the mystical body of the Lord Jesus Christ, sa mandako naroon. Ang mga pastors, pastor's wife, O God, at ganoon ang congregation, O God. Lord, sa iyong awi, O Diyos, lahat ng pagbalit, pag-urati, pagdaging, pagsabat, pasalamat. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Hallelujah.